At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin ang isang makabuluhang pahayag na ibinahagi ng kilalang global macro investor na si Pampios dito. Ayan po siya. At ito po ay tungkol sa naging pagharap ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse sa isang kamakailang pagpupulong ng CFTC. Ang nasabing pagtitipon ay nagdala ng mga bagong impormasyon ukol sa mga naging hamon at sakripisyo ng kumpanya sa gitna ng kanilang 4 na taong labanan sa regulasyon. Bagamat inilarawan ng iba ang naging pahayag bilang isang matinding sandali sa mundo ng patakaran, ang mismong talumpati ni Garlinghouse ay nakapokus po sa mga tiyak at konkretong gastos na hinarap ng kanilang organisasyon. Para sa akin, ang paglalantad ng mga numerong ito ay hindi lamang basta kwento ng labanan, kundi isang malinaw na babala sa buong industriya kung paano nakakaapekto ang kawalan ng malinaw na direksyon sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na binabantayan ng mga investors na nais malaman ang direktang epekto ng gobyerno sa paglago ng mga digital asset. Ngayon ay magkano ba talaga ang naubos sa 4 na taong kaso sa SEC? Sa kanyang paglalahad sa harap ng mga opisyal, tahasang ibinunyag po ni Garlinghouse ng Ripple ay gumastos ng umaabot po sa $150 million para lamang sa mga outside legal counsel sa loob ng kanilang 4 na taong legal na laban sa SEC. Ginamit po niya ang malaking numerong ito upang ipaliwanag kung bakit ang kawalan ng malinaw na patakaran ay madalas na nagiging hadlang sa mga kumpanya na maglagay ng investment at magpalago ng kanilang mga operasyon sa loob ng United States. Ayon po sa kanya, ang mga negosyo ay madalas na nag-aatubiling maglabas ng malaking pondo kung ang malaking bahagi nito ay mapupunta lamang po sa pagbabayad ng mga gastusin sa korte sa halip na mapunta sa pagbuo ng mga bagong technology. Dagdag pa rito, nabanggit din niya na maraming iba pang mga kumpanya ang nakaranas ng matinding panggigipit bago pa man tuluyang magsampa ng kaso ang SEC laban sa Ripple, kung saan ang iba ay pinili na lamang sumunod sa mabibigat na patakaran kaysa magipag-ugnayan sa isang magulong sistema. Para kay Garlinghouse, ang ganitong sitwasyon ay malinaw na patunay na ang kasalukuyang sistema ay hindi po nagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga buyers o kaya ay katiyakan para sa mga nais magsimula ng innovation. Ngayon ay bakit po ba napilitang ilipat ng Ripple ang 80% ng trabaho sa ibang bansa? Bukod po sa usaping legal, tinalakay din ni Garlinghouse ang naging takbo ng pagkuha ng mga empleyado o hiring patterns ng kumpanya sa loob ng panahong iyon. Ayon sa kanyang pahayag, humigit kumulang 80% ng kabuuang pag-hire ng Ripple sa loob ng 4 na taon ay naganap sa labas ng United States. Partikular po niyang binanggit ang lungsod ng London na ayon sa kanya ay nananatiling pangalawang pinakamalaking opisina ng Ripple sa buong mundo. Iniuugnay po niya ang ganitong pandaigdigang pagpapalawak or global expansion sa hindi magandang environment ng regulasyon na naranasan nila sa loob ng bansa
habang patuloy po ang kanilang hidwaan sa mga kinauukulan. Ngayon, ang para po sa akin, ang paglipat ng mga ganitong oportunidad sa ibang bansa ay isang malaking kawalan sa ekonomiya ng pinanggalingan nito. Ipinapakita nito na ang mga talento at puhunan ay kusang lumilipat kung saan mas ligtas at mas malinaw ang mga patakaran na siya ring dahilan kung bakit patuloy na nananawagan ang mga leader ng industriya ng mga pagbabago sa sistema. Ngayon, ano naman ang tunay na solusyon na hinihingi para sa kinabukasan ng industriya? Sa pagtatapos po ng kanyang pahayag sa CFTC meeting, iginiit ni Garlinghouse na ang United States ay lubhang nangangailangan ng mga malinaw at patas na panuntunan para sa mga digital asset. Ayon po sa kanya, ang mga patakarang ito ay dapat nakatuon sa pagprotekta sa mga gumagamit o users, pagpapanagot sa mga kumpanya sa kanilang mga aksyon, at pagbibigay sa mga responsableng negosyo ng sapat na katiyakan upang makapagtayo ng mga pangmatagalang project sa loob ng bansa. Binigyang diin din po niya ang kahangahangang potensyal ng mga teknolohiyang ito, tulad ng kakayahan po nitong gawing mas mabilis, mas efficient at mas madaling maabot ang mga transaction sa finance ng sinuman sa buong mundo. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pagkamit ng ganitong layunin ay nakasalalay po sa pagkakaroon ng tamang regulasyon. Ang mga naging karanasan po ng Ripple ay nagsisilbing mahalagang aral para sa buong market na nagpapaalala po sa atin na ang paglago ng technology ay laging nangangailangan ng kooperasyon mula sa mga gumagawa ng patakaran ngayong taon. At ayan po, basahin po natin yung aktual na sinabi dito ni Pompous. You won't believe what just happened live. Ripple CEO Brad Garlinghouse walked into the CFTC meeting and went nuclear. He didn't hold back. He called out the entire 4-year SEC war, admitted the regulatory chaos is still crushing American innovation, and demanded the CFTC and SEC finally get their act together. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood, at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended na video natin dito.